Alam mo ba yung feeling na kahit may sweldo ka, parang lagi kang kapos? Yung tipong, ba't ganon? Hindi naman ako maluho pero wala pa rin akong ipon. Ganon din ako dati, bago ko mabasa ang diary o papulubi ni Chinkitan. Hindi ko akalain na isang manipis na libro lang pala ang makakapagpa-realize sa akin kung bakit kahit ilang taon na ako nagtatrabaho, parang paikot-ikot lang ako sa parehong cycle. Sweldo, gastos, utang, tapos balik sa simula. Habang binabasa ko yung 22 money lessons sa librong to, napaisip talaga ako, grabe, halos lahat ng pinapakita ko doon. Ako yun dati. Kaya sa video na to, gusto ko ibahagi sa inyo, hindi lang ang laman ng diary o papulubi, kundi yung mga totoong realizations na tumama sa akin. Mga ugaling akala natin normal lang, pero unti-unti pa lang ginagawang pulubi. Hindi lang sa bulsa, kundi pati sa mindset. All rights belong to the author Ching Kitan. This video is for educational and review purposes only. Isa sa mga unang tumama talaga sa akin habang binabasa ko ang diary o papulubi ay yung idea ng shopping now, pulubi later. Ang daming tao, kasama na ako nun. Ang gusto magmukhang mayaman kahit hindi pa talaga handa sa responsibilidad na dala ng pagiging totoo at matatag na mayaman. Naalala ko pa dati, tuwing sweldo, automatic na may lakad agad. Minsan dinner out, minsan mall, minsan simpleng gala lang. Pero laging may kasamang gastos. At syempre hindi pwedeng mawala bagong damit o bagong sapatos. Kahit hindi ko naman kailangan, basta may sale o may promo, parang sayang kung hindi ka bibili. Mindset ko nun, reward ko to sa sarili ko. Kasi pinagtrabahuan ko naman to. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na yung tinatawag kong reward, siya rin pala ang dahilan kung bakit lagi akong kapos bago pa man matapos ang buwan. Ang masakit pa, kahit ilang ulit na nangyari, paulit-ulit ko rin ginagawa dahil nakasanayan ko na. Dito ko unti-unting naunawaan na walang masama sa pagre-reward sa sarili. Ang problema lang, kung ang reward ay nagiging dahilan para ma-delay o masira ang goals mo. Kasi ang tunay na reward, hindi lang yung bagong gamit o branded item, kundi yung peace of mind na alam mong may ipon ka. May control ka sa pera mo at di mo kailangan mangutang para lang maramdaman na successful ka. Ngayon ko lang tunay na appreciate yung pakiramdam na di mo kailangang patunayan sa iba na may pera ka. Dahil alam mong ikaw mismo may disiplina at direksyon pagdating sa pinansyal na buhay mo. Sunod naman yung travel now, pulubi later. Ito talaga yung part ng libro na natahimik ako at napaisip ng malalim. Kasi sino ba naman ang ayaw mag-travel, di ba? Lahat tayo may pangarap na makapunta sa mga gandang lugar, makatikim ng bagong pagkain, o makapagpahinga sa stress na trabaho. Pero ang hindi natin napapansin, madalas ginagawa natin to kahit hindi pa handa ang bulsa. Minsan pa nga ginagawang escape and travel sa mga problema sa pera. Kahit ang totoo, mas lalo lang tayong nalulubog pag uwi. Naalala ko tuloy yung isang biyahe ko noon na halos lahat utang. Pamasahe, hotel, pagkain, pati pocket money. Ang saya sa pictures, ang daming likes. Pero pagbalik sa bahay, sumasakit ang ulo sa credit card bill. Masaya nga sa Instagram pero sa totoo, stress at guilt ang iniuwi ko. Habang binabasa ko ang parting to, doon ko talaga na-realize, hindi masama mag-travel. Deserve mo rin naman magpahinga, mag-enjoy, at makakita ng bagong lugar. Pero dapat pinaghahandaan mo rin yon. Kasi mas masarap ang biyahe kapag alam mong wala kang iniisip na utang pagbalik. Yung tipong bawat tanawin ma-appreciate mo ng buo. Walang takot, walang guilt. Ang natutunan ko, ang totoong travel goal, hindi lang yung makapunta kung saan-saan, kundi yung masaya ka, hindi lang sa tanawin, kundi pati sa kalagayan ng wallet mo. Mas fulfilling ang biyahe kapag alam mong pinaghirapan mo yon at di mo kailangan bayaran sa pag-uwi mo. Ito siguro ang pinakamasakit pero pinakatotoong part sa buong libro.
Utang now, pulubi later. Marami sa atin ang sanay sa mindset na okay lang umutang, may sweldo naman sa susunod. Ganyan din ako noon. Parang normal na lang na umutang basta makuha mo yung gusto mo ngayon. Pero habang binabasa ko yung parting to, unti-unti ko naintindihan kung gaano pala ito kalalim. Kapag lagi kang umaasa sa future income para bayaran ang mga gastos mo sa nakaraan, parang hinuhukay mo na rin ang mas malalim pa ang butas na gusto mong takasan. Napagtanto ko rin na ang utang hindi naman talaga kalaban kung tama ang gamit mo. Kung ginagamit mo ito bilang puhunan para sa negosyo o pang-emergency, may silbi to. Kasi nagiging tulay siya papunta sa pagbangon o paglago. Pero kapag ginagamit mo ang utang para lang mapunan ang lifestyle na hindi mo pa kayang tustusan, para lang may maipakita sa social media o para lang makasabay sa uso, doon nagsisimula ang tinatawag kong pulubi cycle. Ang mahirap pa, habang nasasanay ka, nawawala yung sense of urgency para magbago. Kala mo okay lang kasi maliit lang naman ang utang. Hanggang mapansin mo, ang dami mo na palang kailangang bayaran at parang hindi na matapos-tapos. Kaya yung na-realize ko to, nagsimula ako magbago. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Sinisimulan kong bayaran lahat ng utang ko kahit paunti-unti lang. At nung dumating yung araw na wala na akong binabayarang utang, ibang klaseng ginhawa talaga ang naramdaman ko. Parang biglang gumaan ang lahat. Hindi lang yung wallet ko kundi pati isip at loob ko. Yung tipong sa unang pagkakataon, kaya mong huminga ng maluwag dahil sa wakas, hindi na utang ang bumubuhay sa akin kundi disiplina. Kain sa labas now, pulubi later. Ito yata ang pinaka-relatable sa lahat. Ang kalaban ng ipon minsan hindi naman malaking gastos kundi yung maliliit pero madalas. Isang kapirito, isang meal tiron, isang grab food dahil tamad magluto. Pag binilang mo sa dulo ng buwan, ang laki na pala ng kinain sa budget mo. Ang natutunan ko rito, hindi pagiging kuripot na magplano. Ito ay respeto sa sarili at sa future mo. Hindi mo kailangan iwasan lahat ng saya, pero piliin mo kung alin talaga ang worth it. Minsan, yung 150 milk tea na akala mo simpleng treat, yun pala ang dahilan kung bakit wala kang pambayad ng bill sa katapusan. Isa pa sa malalaking eye-opener, walang bank account now, pulubi later. Dati akala ko okay lang kahit cash base lang lahat ng pera ko. Pero habang binabasa ko to, na-realize ko, kung walang lalagyan ng ipon mo, madali rin itong mawala. Kaya nagsimula ako magbukas ng savings account at doon ko nakita ang malaking pagbabago. Kapag may pinaglalagyan ka, parang mas nagkakaroon ng direksyon ng pera mo. Yung dati kong 500 na mabilis mawala, ngayon nagiging simula ng emergency fund. At ang saya sa pakiramdam na unti-unti kang nagkakaroon ng sense of control. Ito yung chapter na sabay akong natawa at natauhan. Yabang now, pulubi later. Totoo natural sa atin lalo na sa panahon ng social media na ipakita kung ano meron tayo. Bagong sapatos, post agad. Bagong phone, selfie agad. Kotse o gadget na inutang, caption agad, deserve ko to. Pero habang binabasa ko yung parting to, doon ko na-realize kung gaano kadaling madala sa ganitong cycle. Kasi sa labas mukha tayong masaya pero sa loob, iniisip natin kung paano babayaran lahat ng yan. Ang masakit pa, minsan pinupuri pa tayo ng iba kahit hindi nila alam na sa likod ng bawat post may credit card bill o utang na hinihintay sa katapusan ng buwan. Naintindihan ko na mas okay pala yung tahimik pero may ipon kaysa maingay sa social media pero puro bayarin at stress ang dala. Kasi ang tunay na yaman, hindi kailangan ipangalandakan. Ang mga taong totoo talagang may disiplina sa pera, hindi na kailangang patunayan sa iba kung ano ang kaya nila. Nakikita na yon sa paraan ng pamumuhay nila. Simple, kalmado at panatag. Sa huli, natutunan ko na walang masama sa pagbabahagi ng saya o tagumpay. Pero kung ang dahilan ay para lang magmukhang mayaman sa mata ng iba,
Mas mabuti pang manahimik na lang at mag-ipon. Kasi sa dulo, yung katahimikan ng taong walang utang, mas malakas pa kaysa sa ingay ng taong puro pasikat. Pagkatapos kong basahin ang diary o pulube, isang linya lang ang tumatak sa isip ko. Ang pagiging pulube ay hindi permanenteng kondisyon. Mindset ito. Lahat tayo dumadaan sa punto ng pagiging gastador, padalos-dalos o walang plano. Pero habang binabasa ko ang libro na to, na-realize ko, hindi mo kailangan manatiling pulubi kung handa kang magbago ng ugali. Ang pagiging mayaman, hindi nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa disiplina kung paano mo pinapangalagaan yung kinikita mo. Kaya kung pagod ka ng tanungin kung saan napupunta ang pera mo, baka panahon na para gumawa ka ng sarili mong diary. Hindi ng pulubi kundi ng ipunaryo. Yung taong marunong kontrolin ng pera, hindi ka baliktaran. By the way, kung gusto mo ring mabasa ang Diary of Pulubi ni Chinky Tan, niligay ko sa description yung link. That's an affiliate link. Ibig sabihin, kung bibili ka nito, may maliit akong komisyon pero wala kang dagdag na bayad. Malaking tulong yan para makagawa pa ako ng mga ganitong content. Ito nga pala ang The Brown Investor. At sana sa simpleng review na to, ma-realize mo rin na bago ka yumaman sa bulsa, kailangan mo munang yumaman sa mindset.